Kamusta? Maligayang pagdating sa Jewish World Weekly sa I24 News English. Ako si Emily Francis. Tuwing linggo, tinututukan natin ang mga kwento, issue at personalidad na may kinalaman sa mga Hudyo dito sa Israel at sa buong diaspora, ang padaigdigang komunidad ng mga Hudyo. Tulad ng dati, narito ang mga pangunahing balita ng mga Hudyo ngayong linggo. Panoorin ito. Tinawag ni Zachran Mambani na halimaw ang pro-Israel lobbying group na AIPAC sa rally sa Brooklyn bago ang Democratic primaries sa New York. Inakusahan niya ang grupo ng paggastos ng milyon-milyong dark money para hatiin ang tao at panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Dating hinahabol ang lobbying group na ito para sa pag-endorso nito, ngunit nasira ang reputasyon nila dahil sa taktika at digmaan ng Israel sa Gaza. Naitala ng Alemanya ang 8,700 at 25 insidente ng antisemitismo noong 2025 na may average na 24 kada araw at nananatiling malapit sa halos pinakamataas na naitalang antas. Pinakamalaking pagtaas ay mula sa mga grupong makakanang ekstremista, 800, at 7 kaso pinakamataas mula nang magsimula ang pambansang pagmamanman noong 2020. Ayon sa ulat mula sa RIAS, 68% ng lahat ng insidente ay ikinategorya bilang antisemitismo na may kaugnayan sa Israel. Sa wakas, nakamit ng Cape Verde ang kahangahangang resulta sa una nilang laban sa World Cup, nagtapos ng tabla kontra kampeon ng Europa na Espanya. Si Gilson Ben Benchimol, isa sa kanilang manlalaro, ay maaring may lahing Hudyo. Ang apelidong Ben Benchimol ay halos eksklusibong ginagamit ng mga Hudyo mula Morocco na tumakas sa Cape Verde noong ika-19 na siglo. Di pa kinukumpirma ng Cape Verde striker ang kanyang pinagmulan. Si Papa Leo ang ika-14 ay matatag na tumitindig laban sa antisemitismo. Ilang miyembro ng United Jewish Appeal Federation of New York ay nakipagkita sa Santo Papa sa Vatican noong nakaraang linggo. Binigyang diin ng Santo Papa na sa mundong puno ng pagkakabaha-bahagi at tunggalian, dapat nating lampasan ang mga hidwaan at magtulungan para sa kabutihang panlahat. Kasama natin ngayon mula sa New York si Eric Goldstein, ang CEO ng UJA Federation ng New York. Kumusta at salamat sa iyong pagdalo. Nakaka-interest para sa akin na 6 na taon na mula ng opisyal, bumisita ang mga miyembro ng Jewish Federation ng New York sa Vatican. Dapat matagal nang ginawa ang paglalakbay na ito. Tingnan mo, ito ay isang hindi malilimutang minsan sa buhay na karanasan. Tinanggap ng Santo Papa ang aming paanyaya na makipagkita para talakayin ang antisemitismo at ang lumalaking pag-aalala namin na ang komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo ay isinasantabi at tinatarget. Mahalagang pagpupulong ito. Kumusta naman ang karanasan? Ibig kong sabihin siya, alam mo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap ng pribado o naging formal at opisyal lang talaga ang lahat? Nagbigay siya ng formal na pahayag at muling pinagtibay ang kahalagahan ng Nostra Aetate, isang mahalagang prinsipyo ng Vatican. Tungkol ito sa pagsasaayos ng ugnayan ng simbahan at komunidad ng mga Hudyo at pagtutol sa antisemitismo. At marinya itong muling pinatibay sa publiko. At pagkatapos ng pribado, matapos ang kanyang pampublikong pahayag, kinausap ko siya tungkol sa aming labis na pasasalamat sa kanyang mga sinabi at ipinaabot kung gaano talaga nakakabahala ang kasalukuyang sitwasyon. Magalang at mapagkumbaba akong nakiusap sa kanya na isaalang-alang ang pagtatalaga ng espesyal na sugo ng Santo Papa laban sa antisemitismo. Na sa tingin ko sa mga sandaling ito ay magiging isang makapangyarihang simbolo kahit papaano at sana ay higit pa na nagpapakita kung gaano kahalaga sa simbahan ang isyong ito at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya tungkol dito. Ano ang sagot niya? Sinabi lang ba niyang pag-iisipan nila at babalikan ka? Mukha ba siyang nakikinig talaga sa mungkahing iyon? Malinaw na nakinig siya at narinig ito at kinilala niyang inihain ko ang kahilingan. Hindi siya nagsabi ng oo o hindi, pero umaasa kami. Balak namin ipagpatuloy ito kahit matapos ang pagbisita at gagawin namin ang lahat sa Vatican at Archdiocese ng New York para maisulong ito. At alam mo, sa kabila ng lahat, ito ay, alam mo, hindi naman talaga ito ang pinakamatagal na ugnayan kung titingnan mo ang daan-daang taon nang nakalipas. Pero ang relasyon ng simbahang Katolika at ng mga Hudyo ay talaga namang malayo na ang narating. Bakit napakahalaga ng patuloy na ugnayang ito sa panahon na ating kinabibilangan ngayon? Una, isa sa pinakamalapit naming katuwang sa pagtulong sa pinakanangangailangan sa komunidad
ay ang mga samahang kawanggawang Katoliko. Mayroon kaming dekada ng napakahalagang ugnayan. Sa tingin ko, tama nga at binanggit mismo ng Santo Papa yon sa pampublikong pahayag, pati ang malapit naming ugnayan sa mga samahang kawanggawang Katoliko. Pero sa tingin ko sa panahong ito, puntirya ang komunidad ng mga Udyo at mahalagang ang Santo Papa na kumakatawan sa 1.4 na bilyong tao sa buong mundo ay hindi lang nagsasalita, kundi kumikilos din. Aktibong pinag-iisipan kung paano talaga mapapalakas ang pagbabago ng direksyon laban sa antisemitismo. Ikaw rin ang matagal na namuno, mahigit isang dekada. Kaya nakita mo lahat mula COVID hanggang sa mga sumunod matapos ang Oktubre 7. Nagkaroon pa tayo ng eleksyon ng Mondane at iba pa. Kaya marami kang pinagdaanan sa panunungkulan mo. Ano ang mga payo mo o mga salita ng karunungan para sa taong papalit sa iyong posisyon? Tingnan mo, meron tayong napakatagumpay, kahanga-hanga at masiglang komunidad ng mga Hudyo. Sa tingin ko, sa buong mundo at lalo na sa New York na may pinakamalaking komunidad ng mga Hudyo sa labas ng Israel, kailangan nating manatiling proud bilang mga Hudyo. At habang kailangan natin labanan ang antisemitismo, at totoo yun, kailangan din nating mas lalo pang magpursige na turuan at bigyan ng edukasyon ang ating mga anak, ang ating komunidad, para maging marunong at edukado sila. Kapag nasa campus o saan man sila, mararamdaman nilang proud sila at alam nila kung sino at ano sila. Maraming salamat, Eric Goldstein, CEO ng UJA Federation ng New York. Maraming salamat, Emily. Noong 2023, 5 milyong internasyonal na turista ang bumisita sa Israel bago ang massacre noong Oktubre 7. Karamihan ay mga Amerikanong pamilya, kalahok sa birthright at iba't ibang internship programs. Ang mga Amerikanong Hudyo ay konektado sa kanilang tinubuang bayan. Pero dahil sa patuloy na mga digmaan sa iba't ibang panig, mas mataas na presyo ng gasolina at maraming airline na kinansela ang kanilang mga biyahe papuntang Tel Aviv, sobrang tumaas ang pamasahe sa eroplano. Tapos na nga ba ang ginintong panahon ng paglalakbay ng mga Amerikanong Hudyo sa Israel? Kasama natin sa studio ng I-24 News English si Senior Correspondent Owen Alterman. Kamusta, Owen? Kamusta? Kaya nga ba, babalik pa tayo sa ginintuang panahon matapos nating maranasan ang mas mababang uri ng mahalagang metal? Sana nga, hindi ba? Sana na talaga. Hindi pa tapos, 'di ba? Maraming Amerikanong Hudyo ang dumating, nagkaroon ng pandemya at nagbago ang mundo matapos ang Oktubre 7. Emily, hindi kailangang habang buhay ang bagong normal na yan. Ba magsimulang bumalik ang mga tao. Sa totoo lang, sa kabila ng pag-aalala sa mga Amerikanong Hudyo na hindi dumarating, may isang bagay tayong alam na epektibo ang mga trip na ito. Epektibo sa pagkamit ng mga layunin na itinakda ng mga taga-pondo ng mga programang tulad ng Birthright para sa kanila, na pinapapalakas nila ang pagkakakilanlang Hudyo at ugnayan ng mga Amerikanong Hudyo sa kapwa Hudyo, lalo na ang mga mas batang Amerikanong Hudyo na sumasama sa mga trip na ito at pinapalalim ang kanilang koneksyon sa Israel. Napatunayan na ang mga trip at pag-aaral simula pa dekada mula na magsimula ang Birthright. Sa totoo lang, ngayon mas mahalaga ang pag-aaral sa grupong dumating matapos ang Oktubre 7 at nung taginit ng 2025. Ang pag-aaral na ginawa ng Universidad ng Brandeis na matagal nang pinag-aaralan ng mga Birthright trip at ang naging epekto ng mga ito sa loob ng maraming taon ay nagsabi na ang pinakamalaking epekto ng lahat ng Birthright trip na kanilang natuklasan ay ang mga naganap noong nakaraang taginit. Kaya siguro mas epektibo sila ngayon kaysa dati, oo. Kahit man lang para sa mga tao na doon. Alam mo, bilang isang mas matanda na at walang birthright na option, alam natin na sa US, napakalayo talaga. Alam mo, mas maraming tao sana ang sumama kasama ang kanilang pamilya o kung ano paman. Pero malayo talaga at napaka-diverse sa US. Nakikita natin na marami nagkakaroon ng intermarriage. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang relasyon at koneksyon para sa mga Amerikano na makapunta rito. Tama, mas malayo ang biyahe rito kaysa para sa mga Hudyo sa Europa. At may epekto yun. Pero pakinggan mo, mga Amerikanong Hudyo, na yon mas naging sentro at mahalaga ang antisemitismo at isyu ng Israel sa komunidad. Pero kung babalikan natin ang ilang dekada, ito ay tungkol sa asimilasyon at ang laban kontra asimilasyon. Emily, kahit hindi na gaano nababanggit ang mga isyum ito ng mga Amerikanong Hudyo, nariyan pa rin ang mga ito. Lalo na habang kausap ko ngayon ang marami Amerikanong Hudyo mula sa libu-libong milya ang layo. Ang mga birthright na biyahe ay ginawa para tugunan ng mga iyon at matagumpay nilang nagawa ito ayon sa mga dekadang pananaliksik. Kung ito ang isa sa pinakamabisang paraan laban sa asimilasyon, wala akong nakikitang dahilan para tigilan ito. Totoo, naging mas mahal ito dahil tumaas ang presyo ng gasolina, nabawasan ng competition sa ruta at sa mga isyung alam natin.
Pero sa totoo lang, kung mas kaunti ang dumarating na Hudyo, kaya pa rin sagutin ng budget ang mga gastos, kahit mas mahal bawat biyahe. Para sa akin, walang dahilan para talikuran ito bilang kasangkapan at ang mga programang ito. Makatuwirang gamitin at palawakin ang mga ito hanggat kaya at maghintay sa susunod na gintong panahon. Sa palagay ko malinaw naman, marami akong kilalang gustong pumunta pero laging nakansela ang biyahe. Kaya sana kung makakausad tayo sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng Diamond Age dahil alam ko may mga taong gusto ko na panghabang buhay. Ang anak kong pinsan ko ay nakapunta rito 1 buwan nang nakalipas at nagbago ang buhay niya. Hindi siya makapaniwala, alam mo, hindi ito katulad ng iniisip ng mga tao based sa mga balita at sa panonood mula sa malayo. Tama, mas komplikado ang bansang ito kaysa hitsura, mas malalim kaysa nakikita. Alam natin yan. Para sa akin, mahalaga ang karanasang ito. Nandito ako ngayon. Lumaki ako may matibay na background bilang Hudyo bago sumama sa biyahe na yon. Hindi ito birthright trip, pero halos pareho ang paraan at target na edad ng mga sumasama. Malino na mahalaga ito sa akin at sa iba pa. Kaunti lang ang lilipat dito at alam ito ng mga nag-oorganisa. Hindi rin yon ang pangunahing layunin. Pero may ilan na ginagawa yon. Pero may ilan na gumagawa nun. Kahit yung mga hindi man lumipat dito, gaya ng sabi mo, ay umuwi pa rin na mas malalim ang pagkaunawa sa kung ano ang Israel. Sa tingin ko, ganoon natin dapat harapin ang mundo matapos ang Oktubre 7, Emily, kung doon nga tayo papunta. Panahon ito ng muling pagtatayo, ng muling pagbubuo ng mga relasyon sa Estados Unidos, mga relasyon sa pangkalahatang lipunan, at lalo na ang muling pagbubuo ng relasyon sa mga mas batang Amerikanong Hudyo. Abutin pa ito ng panahon, pero inuulit ko, sinasabi ko ito ng may kababaang loob dahil libu-libong milya ang layo ko. Sa palagay ko, makatuwiran, panatilihin at palawakin ang mga programang ito at infrastruktura hanggat kaya at hayaan silang manatili. Para kapag handa na ang mga kabataang yun na pumunta at kapag mas maganda na ang mga kondisyon para dalhin ang mga tao rito. Dahil nandun pa rin ang mga biyahe, nandun pa rin ang mga programa, na tuloy-tuloy pa rin ang mga programang ipatupad na ngayon. Sa halos isang henerasyon, nandun pa rin yun at kaya pa rin nating tanggapin ang mga tao gaya ng dati, pero baka ilang taon pa. Sige, tingnan natin ang mangyayari. Sa tingin ko, magagaling tayong embahador dahil mga proud tayong Amerikanong lumipat dito. Salamat, Owen. Sa mga nagdaang taon, nagiging magkadikit na ang sports at politika dahil maraming atleta ang gumabatiko sa Israel at sa digmaan sa Gaza at Lebanon. Sa propesyon na hindi kilala sa maraming atletang Hudyo o coach, isang kilalang college basketball coach ang nagsabing may mali. Kasama natin ngayon ang legendaryong coach ng men's college basketball na si Bruce Pearl mula sa Auburn University. Salamat sa pagdalo mo rito. Masaya ko makasama ka, Emily. Salamat. Napakakulay ng iyong karera. Lalo na matapos kang mabitiw 1 taon na ang nakalipas pagkatapos ng mahigit 1 dekada bilang head coach ng men's basketball doon. Alam mo, hindi talaga kilala ang Alabama bilang lugar para sa mga Hudyo, lalo na dahil sa kasaysayan nito ng rasismo. Ano ang naging karanasan mo doon bilang coach bago ang Oktubre 7 at lahat ng mga nangyari pagkatapos noon? Emily, ang saya na makasama ka. Pakinggan mo, ang Timog ay madalas talagang hindi nauunawaan. Halos gaya rin ng Israel. Mahal ng evangelical na Kristiyano ang Israel at mga Hudyo. Ako at si Jesus ang 2 pinakasikat na Hudyo sa Alabama. Sinasabi ko lang sa iyo, napakaganda ng manirahan dito at sumamba dito. Ang estado ng Alabama noong 1900 at 43 ang unang estado sa Amerika na nagkaisang bumoto sa lehislatura ng estado para sa Israel at sa mga Hudyo na magkaroon ng sariling bayan noong 1943. Kaya napakaganda talagang manirahan dito at natutuwa akong makasama kayo at ang aking mga kapatid sa Israel ngayong umaga. Alam mo, bilang isang mahilig sa kasaysayan, sa tingin ko, tama ka talaga. Ibig ko sabihin, ang kasaysayan ng mga Hudyo mula pa noong panahon ng mga nagtatag ay talagang matatag. Maraming mga komunidad ng Hudyo sa mga unang Amerikanong Hudyo. Alam mo, bago pa man ang mga pogrom at Ellis Island. Kapansin-pansin na hindi natin gaanong natutunan ang kasaysayang yon.
Totoo yan. At sa tingin ko, pakinggan mo, sa lahat na nangyayari ngayon, alam ko na kapag nakita ng mga Israeli na hindi buo ang suporta ng Estados Unidos sa kanya, talagang nadudurog ang puso ng mga mamamayan ng Israel. At nandito lang ako para sabihin sa iyo na merong isang maingay na minorya na tumatayo laban sa Israel. Karamihan sa mga Amerikano, lalo na ang mga Republikano, ay sumusuporta at nagpapasalamat sa Israel bilang pinakamahalagang kaalyado. At sinasabi ko lang sa inyo, hindi nyo masyadong naririnig dahil ipinapakita nila sa inyo yung ilan sa mga negatibo. Nasa panig natin ang kasaysayan, nasa panig natin ang katotohanan, nasa panig natin ang Diyos. Madalas akong magsalita dahil bukod sa pagiging atleta, coach din ako at ang mga coach ay guru rin. At ang kahulugan ng rabbi ay isang guro, kaya isa akong ministro. At dati akong naglilingkod bilang coach ng basketball. At ngayon, naglilingkod ako sa partuturo sa mga Amerikano ng katotohanan tungkol sa estado ng Israel. Paano mo? At naitanim, yun ang gusto kong itanong sa'yo. Alam mo, ang ating mga Hudyo na pagpapahalaga, hindi naman kinakailangan tungkol sa relihiyon. Pero iniisip ko na para kang isang nakatatandang kapatid, isang coach. Sa tingin mo, paano nakatulong ang mga pagpapahalagang Hudyo na kinalakihan mo sa tagumpay ng koponan sa paglipas ng mga taon? Emily, dito nakabase ang tagumpay ko. Lagi kong tinatanong ang mga tao ko, ano ang nais ng Diyos gawin mo ngayon? Gusto ba niya mahuli ka? O ipagawa mo sa iba ang trabaho mo? Siyempre hindi. At kung gagamitin mo ang mga prinsipyo ng Judeo-Kristiyano na iyon sa mga kabataan, itinuturo nito ang disiplina, pananagutan, sipag sa trabaho, pagiging hindi makasarili at pag-unawa sa mga sakripisyong kailangan mong gawin para sa isang koponan. Lahat ng kinalakihan ko, pag-unawa, pagiging bahagi ng mga piniling tao ng Diyos at responsibilidad ko magliwanag. Alam mo yan. Bilang lalaki at mensch na kumakatawan sa mga Hudyo, alam kong maraming anti-Semitismo at maraming humuhusga sa akin. Gusto kong isuot ang pangalan sa harap at likod ng jersey ko at pinapagawa ko rin ito sa mga manlalaro ko. Ang galing nun! Ngayon, si Steven, anak mo, na ang head coach at namana niya sa'yo. Kumusta naman para sa kanya? Emily, ayos naman. Ganito, noong 2025, may 3 Jewish na basketball coach sa Final Four. Ako si Todd Golden na naglaro para sa akin noong 2009 sa Maccabi Games sa Israel at si John Shire. At si Stephen Pearl ang head coach sa Auburn. Kaya may 3 kabataan lalaking Hudyo na yon na nagko-coach, alam mo, sa 25 namungunang programa sa buong college basketball. Dapat talaga itong ipagmalaki ng ating mga tao. Sa huli, ikwento ang tungkulin mo bilang chair ng US-Israel Education Association. Ano ang ginagawa mo dito? Ang US-Israel Education Association ay itinatag noong 2011. Dinadala namin ang mga nakatataas na pilulunang kongreso sa Israel, hindi lang para makipagkita sa punong ministro at maintindihan kung gaano kahalaga ang relasyon. Pagdating sa pagiging parang aircraft carrier sa gitnang silangan at lahat na nito, tinuturuan namin sila ng biblikal na pinagmulan ng pananampalatayang Kristiyano tungkol sa tipan ni Abraham at na walang batas na nag-uutos na panigan ang Israel. Iniutos ng Biblia na panigan nila ang Israel. Pagbalik nila sa Kongreso, ipinaglalaban nilang Israel sa ibang paraan. Malaki ang papel namin sa pagpopondo ng Iron Dome at pagsubok ng David Sling at mga programang Arrow sa tulong ng US-Israel Education Association. Meron din kaming 2 pasilidad sa Israel, isa sa Ariel at isa na yon sa Jerusalem. Ang tawag gon ay JH Israel, mga napakagagandang sentro ng pagkatuto para sa mga Israeli. Kaya ito ay pagtuturo, ito ay edukasyon. Ang talagang malapit sa puso ko ay ang Judea at Samaria. Ang talagang malapit sa puso ko ay labis akong nagpapasalamat na nakabalik tayo sa ating lupang ninuno. Judea, Samaria ang tawag dito sa Biblia at ang tawag dito ng mundo ay pinagtatalunan. Para sa akin, Israel ito. Wow, ang galing mo talaga. Sana ikaw ang coach ko. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Bruce Pearl. Isang talentadong artistang Australiano ang umalis ng bansa para tuklasin ang tanawin ng Eretz Israel. Si Adina Kraus ay kumukuha ng Masters sa Fine Arts mula sa kilalang Beth Dazalal Academy sa Jerusalem at magtatapos siya na may layunin na libo-libong taon ng umiiral. At kasama natin siya ngayon dito sa studio. Hello at welcome, Mazel Tov!
Salamat. Una sa lahat, alam ko na lumaki kang may inang Israeli. Ano yung huling patak na nagpasya kang tama na pupunta na ako sa Israel? Para sa akin, pagkatapos ng Oktubre 7 yon. Sa kasamaang palad, nakakaranas ng maraming antisemitismo ang Australia. Mahirap ang panahon sa Australia ngayon, lalo na para sa mga taong malikhain. Hindi ko sure kung alam ng lahat, pero pagkatapos ng Israel, ang Australia, lalo na ang Melbourne, ang may pinakamalaking komunidad ng mga nakaligtas sa Holocaust. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging ligtas na kanlungan ng mga Hudyo ang Australia. At talagang nagsikap sila na makiisa at maging bahagi ng kulturang Australiano at lipunan. At sila rin ay mga kilalang miyembro ng lipunan. At nakakalungkot makita ang nangyayari ngayon. At malinaw naman, meron akong sariling kwento tungkol sa pagharap sa anti-Semitismo na marahil ay dahilan kung bakit ako narito ngayon. Pakiramdam ko kung nanatili ako ron, baka naging simbolo lang ako ng laban sa anti-Semitismo sa Australia na ayaw ko mangyari. Gusto ko maging aktibong artista. Buti na lang, hindi ka naman nag-sign up para maging aktivista. Gusto mo talagang maging isang artista, syempre. Buong puso akong tinanggap ng Bezalel at nagagawa ko pang mag-practice ng sining na gusto ko. Para sa akin, tama ang ginawa ko at dapat maging maagap. Oo, tulad ng sabi mo, interesante ang kasaysayan. May mga kaibigan din ako sa Australia at malalakas ang mga komunidad doon. Alam mo na rin ang mga nangyari. Ibig ko sabihin, syempre, alam natin yung nangyari sa Bondi Beach at marami pang iba. Ngayon, ikwento mo naman kung tungkol saan ang programa at kung paano ka naugnay sa team na sa mga minaan ng tanso at sa medium na iyon. Sige. Para sa akin, siguro ang tanso, ang kasaysayan ko ay may kinalaman sa bronze. Kaya tanso siguro ang susunod na medium para sa akin. Ang bronze ay 70% tanso. Pero para sa akin, nagsisimula ito sa disyerto. At ang disyerto bilang isang tanawin. At para sa akin, ang disyerto ay isang lugar kung saan talagang bumabalik ka sa isang bagay na primordial at kawalan, na karaniwang tema sa aking gawain. At ito ay isang lugar kung saan, sa tingin ko, ang mga bagay na mahalaga at may halaga ay lubusang nagbabago para sa isang tao habang nandoon siya. May kakaiba sa init ng paligid, parang yakap ng hangin, na sumisimbolo sa sinapupunan at primordial bago pa tayo nagkaroon ng karanasan dito. At sa tingin ko, ang ating kapanganakan ay isang uri ng ideya ng transformasyon na siyang nangyayari rin sa metal kapag ito ay pinainit, nagkakaroon nito ng kakayahang magbago o mag-transform. Kaya nitong maging solid o likido. At sa tingin ko, ang disyerto ay isang lugar kung saan talagang maaalala mo kung ano ang nauna at kung ano ang mahalaga. At walang anumang panlabas na bagay na nagmamanipula sa'yo para isipin ang kahit ano or kung ano ang pinaniniwalaan mo. Pakiramdam ko, iba ang gubat. Hinihipan ng hangin ang mga sanga. Sa dagat naman, kahit tahimik, laging gumagalaw at pwedeng magalit. Masyadong emosyonal ang karagatan. Tahimik at walang imik ang disyerto. Para sa akin, parang sinauna talaga ang mga bato. Nasa ilalim ka ng lupa o minahan, kumukuha ng bato, at maaring libu-libong taon na ang nakalipas, yon ay dating tuktok ng bundok. At siguro kapag nasa disyerto ka, nagbabago ang mga pinahahalagahan mo dahil hindi mo na iniisip ang ginto. Tubig ang gusto mo. Kaya napakarami talaga. Maraming paraan para bigyan ito ng kahulugan. Naintindihan ko ang ibig mo sabihin. Bago Oktubre 7, nag-host ako ng palabas na Holy Land and Uncovered. Gumawa kami ng espesyal na episode sa team na napaka-espesyal talaga ng lugar na yon. Napuntahan ko na rin yon kasama ang mga anak ko. Tama ka, yon ang katahimikan ng disyerto. Iniisip ko kung paano nakakuha ng malikhay, inspirasyon ng ating mga tao noon. Libu-libong taon na ang nakalipas, nang walang ingay. Kaya ikwento mo tungkol sa tansong ahas. Kaya ang tansong ahas, ibig kong sabihin, para sa karamihan ng tao, isa lang itong kwento. At ang mga kwento ay mga kwento lang. Magkaiba tayo ng paraan ng pag-unawa sa isang kwento. Nagsimula ang proyektong ito nang mangolekta ako ng balat ng ahas, kahit takot ako sa mga ahas. Hinawakan ko sila ng sipit at nakamaskara ako. Ayoko hawakan ng kamay. Pero yung katabi ko, baka mahilig siya sa ahas at gusto pa niyang gawing sapatos ang balat nila at isuot yon araw-araw. Hindi ko alam. Kaya sa tingin ko, kailangan nating muling pag-isipan kung paano natin tinitingnan ang mga kwento. At ang mga kwento ay puro mga salita lang. At ang mga salita ay puro mga letra lang.
Kung ito'y sinaunang kwento, sa sinaunang Hebreo at classical na Hebreo, hindi basta-basta nalika ang mga salita mula sa wala. May dahilan kung bakit may tiyak na letra ang bawat salita. Mas naging curious ako. Kapag Hebreo na, di ba? Naging curious din ako tungkol dito. At yung koneksyon sa pagitan ng nachash, na ibig sabihin ay ahas, at nachoshet, na ibig sabihin ay tanso. Pareho sila ng mga letra. Kaya para sa akin, doon talaga nagsimula ang lahat. At parang yung energy ng mga letrang yon, at kung anong halaga ng mga letrang yon, at kung bakit ang isang bagay na napakalason at nakamamatay, bakit ito konektado sa isang bagay na puno ng enerhiya na kayang magpagaling. Oh! Ang dami talagang mga salitang Hebreo na ganyan. Talagang nakakabilib kapag pinagsama-sama mo ang mga ideyang ito. Alam ko may exhibit ka. Meron kami sa Webes, ika-25. Exciting itong chance para makita ng mga tao sa Tel Aviv. Kwentuhan mo pa kami. Oo naman, sa Tel Aviv campus ang master's program. Kaya huwag kayong magkamaling pumunta sa Jerusalem. Kami ang unang batch na matatapos sa ilalim ng bagong pinuno, si Joseph Chris Crisbel, na head ng Art at Masters. Kasama ko ang 25 kahanga-hangang estudyante. Marami na kaming pinagdaanan. Noong unang taon, nagkaroon ng digmaan laban sa Iran. At ngayong taon ay may panibagong digmaan. May mga pagsubok kami pero determinado ang lahat. Kahanga-hanga at diverse ang mga gawa. May mga bagay na makakatakot sa'yo, may mga bagay na magpapasaya sa'yo, at may mga bagay na magpapatanong sa'yo. At yan ang punto. Yan ang diwa ng sining. At pinag-uusapan ito ng lahat. Ang gamen ng sining ay nakadepende sa mata ng tumitingin dahil bawat isa ay may sariling pananaw. Ipinapakita nito ang iniisip ng tao, kaya't iba-iba ang nakikita ng bawat isa. At sila ay isang napakatalino at napakagaling na grupo. Kaya naman masaya ako makasama silang lahat. Kahanga-hanga, maraming salamat pati na rin sa ambag mo sa kultura ng Israel. Masaya na may katulad ng kumakatawan dito. Salamat, 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 salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng episode ngayong linggo ng Jewish World Weekly. Ako, si Emily Francis. Siyempre, maaari kayong pumunta sa i24 News English Hebrew channel at sa lahat ng aming mga platform kabilang ang aming website para mapanood ito at pati na rin ang mga nakaraang episode. Ako si Emily Francis at Shalom galing Tel Aviv.